2 minutes. If you put more, you fail. If you put less, you fail. So, I want exactly 152 grams of egg. I give you 3 minutes to plan. We're going to interview a few of their trainees. So, let's meet Gerald. He's one of the trainee here. Actually, na-impress ako kasi nakasakay na pala sila ng barko. So, pakinggan naman natin kung ano yung mga experiences nila during the training at ano yung mga tips na pwede nilang ibigay. Baka meron dyan mga gusto na mag-training na maging katulad nila, successful na sumasakay sa barko. So, kamusta naman ang training ninyo? Ilang days na kayong nagte-training dito? Pang-apat na araw ko na po. Pang-apat na araw. But how long does it take? 2 days, 2 weeks. So, I heard na dito pala kayo natutulog. Opo. Ang galing naman, meron kayong dormitory dito na pwede kayong magstay. So, you don't have any hassles. For example, nakatira kayo sa Cavite. So, wala nang uwian, talagang you're safe to stay here, no? Tsaka, you can really start on time. So, ano yung mga good experiences mo naman dito sa training? Yung good experience ko is yung knowledge ko na about cooking, na-execute ko siya ng standard way, na-enhance yung knowledge ko, even though na yung pagka-stick nila, kailangan talaga para ikaw ay matuto ng maayos. Yeah. So ngayon, yan yung mga benefit na makakukuha nyo sa training center. So, yung mga natututunan nyo rito, are you really apply it during the actual pagka nasa barko na kayo? So, ano yung mga experiences mo na, yung good thing na kapag ka nasa barko ka na, ano yung nasa isip mo na mabuti na nag-train ka dito? Paano yung tamang pag-execute, yung tamang gamit mga utensils, kasi minsan kami doon, kung ano lang yung isipan namin na diskarte na lang kasi hindi namin alam yung proper way ng mga tools dito na turuan kami ng tama and paano yung tamang posible. Kada araw, parang malaking surprise parati sa akin kasi another knowledge na naman yung matututunan ko. So excited pa ako sa mga susunod na araw na darating kasi may isang linggo pa kaming training dito. So, bago ka nag-training dito, meron ka na bang mga experiences as cook in the kitchen? Yes, nagtuloy ako in 2 contracts. Paano mo nalaman tong Ang company namin, sinend kami dito. So, they introduced this. Anong pangalan nga ulit? Crossworld yung company, yung principal namin is Diana. Diana. So, dito kayo nirefer sa El Greco, Philippines. So, ano masasabi mo sa mga iba pa na gustong mag-train dito or yung mga agency na gustong i-refer kayo dito? Dito na kayo kasi hindi masasayang yung time nyo. Dito na kayo mag-training kasi tuturuan talaga kayo ng mabusisi at maayos. At paglabas nyo, sigurado talagang ma-apply nyo lahat sa barko. Thank you, Gerald. So, kailan ang alis mo ulit? Wala pa akong line up. Pero magkakaroon sigurado ng schedule. So, good luck at alam namin na there's a bright future ahead talaga sa mga nagtitrain dito, no? Grabe, talagang I'm so happy. Hindi ko alam bakit kasi itong training ground na ito, maraming natutulungan kasi yun nga sinabi mo na i-apply talaga yung kung ano yung natutunan ninyo. Talagang nagagamit ninyo when you start to work sa ship. So, nakita ko rin kung paano na sometimes nag-yell si Chef Anthony. Kailangan talaga yan. Oo. Parang mga nanay tatay lang natin yan. Pag minsan di tayo magikinig, kailangan tayong paluin o sigawan para matuto. Hindi naman wag nang masama kasi para din yun sa inyo. Yeah. Okay. Thank you so much, Gerald. Good luck. Anong tawag dyan? Sobi machine. Yan Sobi. yung modern technique of cooking. Similar siya sa braising. Ano saan siya ginagamit? Ginagamit siya sa mga steak. That one also Kung gusto mong magkaroon ng tender it na meat. has Okay. Kaya ito medyo modern na equipment. how you carry your food. Ela. Para saan naman ginagamit yung isa? Yung pump, para yun sa pag-vacuum ng pagkain. So, halimbawa, ito yung pagkain mo, lalagay mo siya sa vacuum. Tapos, tatanggalin mo yung air inside. Para maging... Para pwede mo siya ilulot sa air. Okay. You see, I don't put the sugar on. Meron pa ako isang i-interviewin si Gerald. So, pakinggan naman natin kung ano yung mga experiences niya dito. Kung na pwede niyang ma-share
Sa mga interested din na gustong mag-training, gustong matuto, na particularly hindi ba sa pagluluto ha, talagang specialty ng company na to yung Greek cooking. Hindi ba sa Greek cooking talagang yung nagtuturo dito, talagang alam nila yung the great palate of the good taste ng Greek foods. Guys, I want to introduce to you si Ergen. So isa siya sa mga trainee dito. At nakita ko kung gaano siya ka-active sa pagsagot sa mga tanong ni Chef. So pakinggan natin, ano yung mga experiences mo dito sa training na to, Ergen? Opo, parang kasi company send us here to refresh our knowledge na lang. Kasi nagtrabaho na kami sa ship but basically may experience na kami. Ang experience ko dito, parang na-refresh lang, maganda. Kasi bawat trainees may kanya-kanyang feedback po. Yes. So, mapupulot mo din yung mga nila, yung mga knowledge nila. So, nadadagdag sa'yo. So, para kayong nagbabatuhan ng kaalam. Of course, Chef Anthony, very experienced and authentic talaga yung tinuturo niya sa amin. So, yun yung kailangan namin kasi pagdating namin doon, hindi naman need to impress but we need to show them that alam namin na better na yung knowledge namin sa pagkain nila na parang yung Greek na rin ang nagluluto. Yeah. For example, pagka sinerve sa table yung Greek food na yan, pakala nila Greek ang nagluto pero Filipino pala yung nagluto. Hindi sila nag-stick dun sa traditional kasi may sarili silang dinagdag na modern touch. Kaya ni Chef Emily. Yeah. Hindi naman nila change yung recipe pero may modern touch, may personal touch, Yes. for the better. Yeah, for the better na mas merong improvement yung taste na mas maganda pero andun pa din yung pinaka basic taste na sabi nga ni Chef Ems. And yun naman yung kailangan namin kasi pagsampa namin doon, impress naman namin yung aming mga alagang Ilang years ka na sumasampa sa barko? 2008 po ako nag-start sa cruise line. Uy, matagal na. Marami ka na naipon. Ay, Bahay. sa cruise line, walang naipon. Nung nag-start ako nag-cargo, siyempre, nag-mature ng konti, nawala na yung mga laro-laro, yung gastos-gastos. Ayun, nag-start ng So, sabi ni Tess, meron ka daw vlog. Baka gusto mong i-plug. Panoorin yung maliit kong cooking diary at sea. Cooking YouTube. diary. Yun lang po. So, yun lang, cooking diary. Wala nang karugtong. Wala So, na para po. ipa-flash natin dito. Cooking diary at sea. Yun. At sea. Okay. So, thank you, Ergen. Thank you po. The best way for sa mga advice natin sa mga sumasampa ng barko, it is not forever. So, you always take time to save money kasi we are not strong at all times. So, the best way, whatever happens, meron kang huhugutin. Kasi life is not always fun. That goes sa lahat ng OFW. Yes, sa lahat ng mga OFW itong advices na to. Okay, Ergen, thank you so much po. and God Thank you. bless. Thank you po. Andito naman, kasama namin yung mga OJT. So, hindi pa sila nakakasakay ng barko, no? So, ito yung mga future chef ng cruise ships. So, talaga namang very handsome, mga gwapo. Hindi lang sila magagaling na learner, pero sila ay mga gwaping na mga future chef. First, yung ating mga OJT kanina, I was able to observe you. Lahat sila very attentive, especially in writing, at saka sa pag-assist sa kay chef. When they ask something, ando sila agad. At saka, sobrang attentive sila kapag may hinagi si chef na tapos nang gamitin yung gamit. Talagang very alert sila, no? Anyway, Dan, Max, si JV, si Ken, Brian, and Rod. Kumusta naman kayo? How's your training journey dito sa El Greco? Tanungin muna natin si Dan. Happy kasi napupush kami araw-araw at napupush kami sa pinaka-potential namin. Talagang push to the edge talaga yung kailangan yung malaman. From what time kayo nag-start ng training nyo everyday? Daily routine po namin, 6 a.m. From 6 a.m. nag-start na talaga kayo? So, awake na kayo before mga 5? Ibig sabihin, gising na kayo? Yes po. Wow! Tapos, hanggang Matapos po hanggang 8 p.m., 9. Hanggang 8 p.m. Talagang sagad-sagad ang training nyo pala. Nakakapagod na. Pero kailangan talaga ng ganung training. Kasi you have to squeeze in, how many? 2 weeks?
6 months 6 actually. months? Tuloy-tuloy na training. Mm. Wow, nakaka-impress naman. Grabe. Anong masasabi mo sa training ninyo? Okay naman, okay naman. Learning new things every day, Is it difficult? sometimes. Kasi dahil Greek recipe nga to, no? Are you able to memorize it properly, Ken? Yes po siya. So, kailangan, hindi ako chef. Ako, naging chef na ako. Hi, Chef! I'm chef. Yeah, Ken, Chef Eddie. ano yung ginagawa mo para ma-memorize mo yung mga recipe? Minsan po, pabasa-basa po sa recipe tuwing gabi and minsan memorize the recipe. So, yun ang ginagawa yun para mas mag-stick sa mind niyo kung ano yung mga recipe name at saka yung mga ingredients. Yes. Very important yun na matandaan niyo yung ingredients kasi pag nagluluto kayo, hindi pwedeng nakatingin kayo kasi mabilisan na eh. Dapat by heart, you know, the recipe and the ingredients, diba? How about you, JB? Ano yung mga experiences mo dito? I think you look so young. Yes, So, the youngest. Pinakabate. How old are you? 22 years old. Uni grad? Yes, sir. Wow. Galing naman. So, ito yung magiging future natin, chef. Na alam natin na they're going to have a bright future waiting ahead of them. Talagang you're on the right track na nandito kayo sa El Greco nag-training kasi for sure what you have learned will be your weapon when you ride in the cruise ship. Basta galingan nyo lang, always remember yung mga tips ni chef kasi very important yun. For example, yung cleanliness, hindi mo dapat isang tabi yun eh. That's really important. Like when you taste, don't use your kasi you might, kasi lalo na may mga nasa cruise ship kayo. So once na nagkasakit because it came from the kitchen, kayo yung responsible. So everything, whatever tips that they do, you also write it down and put it by heart, not only by mind, no? How about you, Brian? Ano yung magandang experiences mo dito sa El Greco Training Ground? Since bago pa po ako sa learning new things lang, pleasure ko po. So nag-enjoy talaga kayo sa mga natutunan niyan mga Greek. Kasi alam nyo, you're blessed. Not everyone knows how to cook authentic Greek food. Kasi ito yung one of the expensive, you know what? Greek food is one of the expensive cuisine when you dine outside. Kasi not everyone knows how to prepare Greek food. You need to go to Greece to learn the authentic taste. And we're so lucky na meron tayong Greek chef na nandito sa Philippines and naipapasa nila yung kaalaman nila sa inyo. And someday, maybe one of you will put up also the same business na when you stop or pag nag-retire kayo, maybe you can also put up your own parang training na katulad nito. You'll never know, diba? So, keep it up kung ano yung natutunan ninyo at remember it and put it by heart. At samahan nyo ng prayer. That's the best thing para yung right track ninyo talagang perfectly for your bright future. Not only for you, for your family also. So, thank you so much. Palapakan niyo yung sarili niyo. Yay! Thank you! Marami tayong mga pangarap na gustong makamit. Kasabay noon ay marami rin tayong mga pagsubok sa buhay, pero lahat ng yan ay kayang-kayang malampasan kung tayo ay magiging matatag, masipag, mapagkumbaba at lagi nating hingin ang gabay ng ating Diyos anuman ang mga hakbang natin para sa ating mga pangarap. Hi guys! Always choose to be happy and be a better person every day! And if you're not yet subscribed to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Just click the button down below para mag-subscribe kayo. Don't forget! Bye!